Tayo'y tatayo. Amen. Batiin mo ang katabi mo. Lubos kang iniibig ng Panginoon. Sabihan mo siya. O kabila naman, lubos kang iniibig ng Panginoon. Panginoon, salamat po dahil dinala mo kami sa lugar na to. This is your holy ground where we will praise you and worship you, Panginoon. Lord, hayaan mo kami express ang aming papuri pagsamba sa iyo dahil ikaw ang dakilang Diyos na buhay sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Amen. Sumayaw ka sa Panginoon. Oh, oh, oh. Patuloy kami maglilingkod, Panginoon. Patuloy kami aawit at sasayaw para sa iyo. Oh, Jesus, di ko maihahambing, amen, ang pag-ibig mo sa akin. Di ko magpapalit sa anumang yaman sa mundo. Oh, Jesus, di na ako mangangamba, pagkat lagi kitang kasama. Sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Awitan mo siya. Ramdam ko ang iyong paglalambing. Sa bawat panahon, ika'y naroon. Sa bagong umagat aking sining, at sa simoy ng hangin, sa iyong kalikasan, taglay nito ang iyong kagandahan. Lubos ko pa kung biniyayaan, wala nang katulad mo. Maging sa iyong kalawakan, taglay nito ang iyong kalulugan. Kabilang at makapangyarihan, ganun pa man ako'y ang ibigin mo. Gumiti ka nga. Gumiti na sa kapatabi mo. Yan. Awitin na yan. Oh, Jesus, di ko maihambi. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo sa akin, di ko magpapalit sa anumang yaman sa mundo. Oh, Jesus, pagkat lagi kitang kasama. Sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ramdam ko ang iyong paglalambing. Sa bawat panahon, ika'y naroon. Thank you, Lord, sa bawat umagat aking sining, at sa simoy ng hangin. Sa iyong kalikasan, taglay nito ang iyong kagandahan. Lubos mo pa kung biniyayaan, wala nang katulad mo. Maging sa iyong kalawakan, taglay nito ang iyong kalulugan. At makapangyarihan, ganun pa man ako'y pinili mo, upang lubusang ibigin mo. Labis kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Panginoon, ikaw lamang ang aming aawitan, sasayawan, magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa Life Giver family wherein we are so welcome, Panginoon. Kaya aawitin natin. Ramdam mo ba? Ramdam ko siya. Ramdam ko na. Ramdam mo ba? Sabihan mo. Ramdam mo ba? Ramdam ko siya. Ramdam ko na. Ramdam ko na. Sabihan mo yun na sa likod mo. Ramdam mo ba? Ramdam ko siya. Ramdam ko na. Ramdam mo ba? Ramdam mo ba? Ramdam ko siya.
ramdam ko na. Ramdam ko ang iyong paglalambing. Sa bawat panahon, ika'y naroon. Sa bagong umagat na kinsilip at sa simoy ng hangin, sa iyong kalikasan, taglay nito ang iyong kagandahan. Lubos pa kung biniyayaan, wala ngang katulad mo. Maging sa iyong kalawakan, taglay nito ang iyong karunungan. Dakila at makapangyarihan, ganun pa man ako'y pinili mo upang lubos ang ibigin mo. Come on, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Aawit at sasayaw. Give your best to the Lord. Whoa, thank you, Lord. Come on. Alam ko, meron ka pang hindi na sayaw dyan sa Panginoon. Yung pinaka-best na sayaw for the Lord. Amen. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan, Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Amen. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Amen. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Declare in your life, pangako mo sa'kin, di ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Kailanman, kailan may hindi mag-isa. Kailan may hindi mag-isa. Amen. Hallelujah. We glorify you, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Habang naglilingkod kami,
Panginoon, you will give us the joy of our salvation. Thank you, Lord, for your presence over our lives. Lubos po kaming nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong katuwiran. Panginoon, tunay kang tapat. Tunay kang mapagmahal. At tunay kang napapabuti sa amin. Kaya, Panginoon, naaawitan ka namin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Uwitan mo ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, O Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Luwalhatiin ka, magpakailanman, O Diyos. Awitan mo ang Panginoon sa sarili mong awit. Sing a new song to the Lord. Lift up your voices and sing. Ikaw lamang, Panginoon, luwalhatiin
lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwal at tingin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo. Thank you, Lord. Aming Diyos Ama. Salamat, Diyos Ama. Oh, iyong nilikha, luluwal at tingin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago, di ka nagbabago. Noon, ngayon at kailanman. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Kailan pa, noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay
buhay ko'y tapat. Hallelujah, Jesus. We praise you. Come on, let's worship the Lord. Let's open our mouth. Let's worship God. He deserves our praises. Thank you, Jesus. We worship you. Glorify you. Thank you, Lord God. Ushirara baba wasikaraya shikaraya. Orara baba sikaraya shirara baba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ka nagbabago noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man, kailan, noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man, noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord God, salamat po dahil napakatapat mo sa amin. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa hindi mo pag-iwan sa amin. Kaya ngayong araw na ito, Sunday, Lord God, we will give you our best. We will listen to your word and we give you praises. Lahat-lahat po ng papuri ay para sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating worship team na napaka-anointed. Amen. Wow, ang sarap nilang sabayan. Amen po ba? Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. And welcome po again sa Life Giver family and another good news. Wow, may good news tayo. Kasi po ngayong umaga, marami po tayo mga new friends. Amen ba yan, mga new friends? Pwede ko po ba kayong anyayahan yung na mga bagong kaibigan natin ngayon na tumayo po? Meron po ba tayong new friends ngayong umaga? Kung sino po yung nag-invite, please po samahan nyo sila sa pagtayo. Meron po ba? Connect friends. Meron po ba tayong new friends ngayon? Wala po? Wala po ba naka-orange? Please? Ayan, okay. Meron po? Ayun! Wow! Thank you, Lord. Ay, hindi na pala orange. Green na po. Meron pa po bang iba na new friends bukod sa kanila? Wala na po? Okay. Anyway, nako, tayo po kayo ulit. Gusto po namin kayong makita. Ayan, di ba ang ganda? May madadagdag na namang dalawang napakaganda ngayon sa atin. Welcome po kayo sa Life Giver Church. No? This is not just a church, but your family as well. No? Kami po ay nandito para tulungan kayo or samahan kayo sa journey nyo sa Panginoon. Amen po ba yun? Meron po bang binigay na papel sa inyo kanina? Ayan. Pwede pong paki-filled up yung form na yan. Tapos, may kukuha po yan sa inyo mamaya. So, palakpakan natin ating bagong kaibigan. Sabihin nyo nga, welcome to Life Giver Family. Go, 1, 2, 3, go! Napaka-warm naman. And ngayon po umaga, meron po tayong mga announcements. No? Mamaya po kukunin po namin yung form. Okay. Meron po tayong announcement po. May 11, ang ating bagong kaibigan ay iimbitahin natin at lahat ng mga bago nyong kaibigan na nadala sa church ay papa-attend po natin. So, invite po natin sila sa ating welcome party sa May 11. Dito po yan, no? 5 p.m. dito po sa ating church. At alam ko marami pong surprises nakahanda po sa ating mga bagong kaibigan. And of course, pangalawa po natin, I want to remind you sa June 8. Sabihin nyo nga, June 8. Tandaan nyo yan na June 8 po, meron po tayong BOSA Staff Conference. Naka-up na po yung ating registration. June 8 po, from 9 a.m. to 5 p.m. Pero ito po ay para sa mga pastors and life group leaders only. Okay? Paki-take note po mga life group leaders and pastors. Tapos na po bang i-filled up yung form? Ating mga new friends? Ayan. At tawagin ko po yung ating connect friends po. Na, bibigyan natin ng token sila. Ayan. Okay na po ba? So, paki-check
course, another worship na naman through, of course, giving. Tawagin po natin si Brother Rafi. Si Doc Rafi pala. Good morning po. Good morning, Life Giver family. Ano po yan? I'm Rafi Cortez of Life Giver Metro, and I'm here to share my testimony in giving. So I grew up po in a Christian family, and kung saan nakita ko po yung discipline and faithfulness ng aking parents sa pagdating sa giving. Kahit sa time po na masagana kami or nagigipit, nakikita kong priority ng parents ko ang pagbigay ng kanilang tithes. Totoo yung verse in Proverbs 22 verse 6 na train up a child in a way he should go, so when he is old, he will not depart from it. Dahil nakita ko sa parents ko ito, nagsimula rin ako magbigay kay Lord, kahit mula sa baon ko lang. Alam kong dahil sa giving, binless ako ni Lord sa aking studies. Scholar po ako since elementary. Pagka high school po, natanggap po ako sa Pisay, no tuition, with allowance pa po. Naging Dean's Lister at na-qualify po yung research namin para ma-present sa Japan. Pagka-college naman po, nakapasa po ako sa UP at nakatanggap po ako ng DOST scholarship. Again, no tuition po, with allowance po again. And because of God's grace, I graduated as cum laude with the course of BS in Public Health. Again, I know that all these are a result of giving. And ang galing lang po kasi hindi pa po natatapos dun si Lord. Pumasa po ako sa West Visayas State University College of Medicine, isa sa mga top-performing medical schools ng Pilipinas. At natanggap po ako as MSRS Scholar. Nag-aaral po ako sa med school without paying tuition and meron pa po akong allowance. Nakaka-amaze po kasi yung allowance ko po nung high school, dinoble ni Lord sa college. Tapos dinoble po ulit ni Lord pagka med school. Grabe po mag-bless si Lord at di lang siya, nag-start nung, naging committed po ako. Nag-start po siya, I believe nag-start po siya kasi faithful po yung parents ko sa pagbigay ng kanilang tithes. Ang galing po pala kung gumalaw si Lord kasi kung magbibigay ka, pati next generation mo damay sa blessings at favor. Kapag faithful ka, faithful si Lord sa buong family mo. Hindi lang blessings ni Lord yung naipasa sa akin, pati yung generosity na influence din po. Ako at ang mga experiences ko po ay product ng intergenerational faithfulness and generosity ng ating Panginoon. Currently, I took a break po from med just for this year, but I did not take a break po sa giving. Nagkaroon pa po ako ng privilege to give my first fruit kasi by God's grace po, hindi po nawala yung aking scholarship despite po nag-break. So, I'm so blessed din po kasi nagamit po yung itong break po na to progress on my life journey. Recently, I graduated po sa Victorious Life class last April 13 and currently nag-study na po ako sa foundations class. So, as I end, I want to share this verse po na pinag-aralan po namin sa aming life group. Sa 2 Corinthians 8 verse 2 to 3, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Bali po may severe trials po yung Macedonian churches. They were ransacked. Walang-wala sila pero sabi sa verse, ang result ng kanilang extreme poverty ay rich generosity. Kahit sobra-sobra ang kanilang hirap, sobrang saya naman po nila magbigay. So church, let us copy their example. So let's pray po. Father, we thank you for this privilege to give. Salamat po sa inyong grace. Ramdam po namin kung paano po kayo nagpo-provide sa aming ministries, sa aming families at sa aming mga buhay. I-bless po ninyo yung bawat tao na nandito. Pagpalain, pagyamanin, Panginoon, upang lumago ang capacity po magbigay for your kingdom and for the church. Lord, may you open doors of opportunities po sa promotion and for financial breakthroughs din, Panginoon. And keep us in excellent health. Lord, give us the heart
to give sa abot ng aming makakaya and even beyond our capacities. Lord, may you be blessed in our offering. Thank you po, we praise you and we love you. In Jesus' name, Amen. Life Giver Church, let's give po. Tayo po tayo lahat, manalangin tayo sa Panginoon Diyos. God is good. Amen? Is He good? Amen. God is good. Can we raise our hands to give honor to only one God who deserves to be praised, deserves to be honored. Father, today, sumasama kami sa iyo, Panginoon, nakikihalubilo sa banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo kami lahat sa mga salitang aming pag-aaralan. Hayaan ang mga salitang ito ay tuluyan, Panginoon, tusukin ang aming mga puso upang mabuhay muli. Hayaan ang mga salita ng Diyos ang siyang manirahan sa aming mga buhay. Palayan mo kami, Panginoon, at hayaan na Ikaw ang siyang mangusap bilang Ama namin na nagpapakain ng mga pagkain sa Kanyang mga anak. May you bless us, Father. We also rebuke all evil spirit in the name of Jesus. We cast out all evil spirit in the name of Jesus, every foul spirit, mga espiritu na defiant sa salita ng Diyos. Mga espiritu na lumalaban sa bawat kataga ng mga salitang pangungusap na pakikinggan namin. Pagpalain mo kami, Panginoon, at hayaan ang masaganang biyaya ng pagbuhos ng iyong salita ay manahan sa aming mga puso. Maraming po salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng amen. Babati po tayo ng ating katabi. Batiin natin yan. Sabihin mo sa kanya, you look good today. I hope dala nyo ang mga Bible nyo. Tama ho ba? Dala ba nyo Bible nyo? Ang mga notebook, dala ba natin? No? Lalaki ng notebook. May sulat pa, yung notebook nyo. Meron ba kayong ballpen? Parang kukunti na lang ang sumasagot. Okay. Very good. Pag-usapan natin to, napaka-importante. Kaibigan kong si Perseverance, tsaka si Endurance. Kaibigan ko ito. Ito ang kaibigan. Actually, itong kaibigan ko eh. Ito na lang yata kaibigan ko eh. Okay. At pag-usapan natin itong kaibigan natin na ito na talagang tutulong sa atin. Yan ang ating ano. Alam ba ninyo na noong 1991 ay nagkaroon ng endurance race. Okay? 24 hours itong endurance race na ito na ginanap sa Le Mans, okay, sa Italy. At ang nakakagulat sapagkat laban sa Jaguar XJR12 kasama ng Mercedes-Benz 611 at ang Porsche 962 ay tinalo itong magagandang sasakyan na ito ng isang Japanese car na ang pangalan ay Mazda. Paano nangyari yun?
tatlong malalaki at magaganda, mga mahal na mga sasakyan, ay tinalo ng Mazda sa endurance race. At ang driver ay si Johnny Herbert, At ang model ng Mazda ay 787B. Isipin mo yun, 24 hours tumatakbo yung sasakyan. Hindi ito pabilisan. Sino ang pinakamabilis? Ang siyang mananalo o kung sino ang mauna ay mananalo. Hindi. Kung sino ang pinakamatibay na makina. Guess kung ano nangyari. Ang nanalo ay Mazda. Nagkaroon din ng competition sa Pilipinas laban sa endurance test. Pero ang endurance test yata ay umabot lang ng 12 oras. Guess kung sino ulit ang nanalo. Mazda ulit. So bakit itong Mazda na ito ay merong reputasyon na tumatagal siya. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ako tatagal? Tanong mo nga sa katabi mo, paano ka tatagal? Ayan nga. Tanungin mo nga siya, paano ka tatagal? Ha? May itatagal pa ba tayo? Sigurado ba kayo? Pag-usapan natin yan. Tingnan natin ang meaning ng endurance. Endurance is the ability to withstand hardship and adversity, especially the ability to sustain or prolong stressful effort or activity. Example, a marathon runner's endurance. Ayan. So, ibig sabihin, pag sinabi nating endurance, ay ang abilidad mong harapin na may pagtitiis ang lahat ng pagsubok. Ang abilidad mong tumagal nang may pagtitiis sa isang nakakapagod na takbuhin. That is endurance. So alamin naman natin ang ibig sabihin ng perseverance. Alamin natin yung perseverance. Sabi ito, continued effort to do or achieve something despite of difficulties, failure, or opposition. The action or condition or in instance of persevering. Ibig sabihin, pag sinabi nating perseverance, ang ibig sabihin, ang magpatuloy ng may pagtsatsaga. Sabi mo nga sa katabi mo, pagtsatsaga. Okay? So ngayon, hinahanapan ko ito ng verse. Sabi ko, pwede kayang, meron kayang isang particular na text na itong dalawang ito ay matatanaw mo, makikita mo. Nakahuli ako ng isa. Dalawa. Kanda. Pinagsama yung dalawa. Kasi usually, pag kinuha mo ang concordance, tinignan mo yung perseverance, marami siya, pero hindi siya kalakip o kasama ng endurance. Ganon din ang endurance o enduring, wala rin. Pero nakahuli ako ng isa. At napaka-importante nito. Katulad sa buhay ng ating Panginoon, tingnan nyo ito, the Lord Jesus Christ. Hebrews 12:2, tingnan natin. Yan. Sabi nito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yun, lumitaw yung endured the cross, endurance. In-endure, tiniis niya. No? Tiniis niya yung cross, yung proseso ng cross. Another verse naman sa buhay ni Job, iikot din ang kwento natin dito. James 5:11. Kinuha ni James na example si Job. Sabi, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and full of mercy. So dito makikita natin, dalawang example. Ang Panginoon, tapos si Job, sa makatid, ito yung exemplary character o character traits na dapat talaga meron tayo. Ibig sabihin, meron tayong pagtitiis, endurance, enduring its cross, the cross. Tapos perseverance, buong pagtsatsaga. So sabi, have you remembered Job's perseverance, pagtsatsaga ni Job? Mabigat. Meron pa kaya talaga tayo nito? Di ba? Aabot ba tayo? Inisip ko yun aabot pa ba kami sa finish line? Matatapos mo ba ang Christian walk very strong? Na walang bahid na marumi?
O mapapalabas mo ba si Christ habang ikaw ay nagtitiis? O mapapalabas mo ba si Christ habang ikaw ay nagtitiyaga? Ito yung mga importanteng mga tanong na sana masagot natin ngayon. At itong dalawang ito, tinawag ko tong kaibigan eh. Kasi di ba, nasa panahon tayo ngayon na umiikot ang kwento ng Facebook sa betrayal ng kaibigan, pag-iwan ng mga kaibigan. At sabi ko, sino ba talaga ang aming kaibigan? Ano ito sa akin? Sino ito, itong dalawang ito? Sa panahon na ako ay mag-isa na lumalaban sa sarili kong labanan. Sa sarili kong tinatahak na labanan. Amazingly kasi, itong dalawang ito ay nag-appear sa Hebrew sa isang pinagtutulong-tulungang church. Sumulat yung writer. Nagkakagulo ang buong church na yun eh. Hindi dahil sa lack of funds. Hindi. O dahil nag-aagawan sa camera. Hindi rin. O kaya mainit ang aircon. Hindi sila nag-aagawan doon. Hindi sila nag-aaway dahil mainit ang aircon. Hindi. Nagkakagulo itong church na ito kasi maraming nangyayaring masasama sa mga mabubuting anak ng Diyos. Persecuted yung church. Binubugbog yung church. At ang bumubugbog sa church ay mga authority. At dinudumihan nila ng wrong doctrine ng church. So yun ang ating aalamin ngayon. Tingnan natin mabuti. At in example na nga ni writer ito. Hebrews 12:1-3. Andyan ang text natin. Which lumabas itong dalawang ito. Na napaka-importante kaya nagustuhan ko siya. Basahin ko. Therefore, since we are surrounded with such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders, and the sin that easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. Number 2, verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. So ngayon, pag-usapan natin, sino ang kaibigan ko? So unang-una, I want you to meet ang kaibigan kong si Perseverance. Yan. Hebrews 12:1-3. Ayun na. Therefore, since we are surrounded with such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. So ito yung magdadala sa ating sa finish line. Ibig sabihin, may isang kaibigan na magdadala sa iyo sa pagtakbo mo papunta sa finish line. At itong finish line na ito ay matatamaan mo the moment dinala ka ni perseverance. Ang Christian life kasi ay mahalin tulad sa marathon eh. Ang marathon ay hindi ho takbuhin lang. Ang marathon ay isang lugar na pupuntahan ng tao hanggang patungo sa marathon. Okay? So ito daw ang magdadala sa atin sa finish line. Ibig sabihin, lumalabas na ang Christian life ay may movement, no? Meron siyang forward motion. Hindi dinesign ang Christian life na nakaupo, nag-aabang. Hindi. Ang Christian life ay dinesign para tumakbo, lumakad, tumakbo patungo sa isang particular na finish line. At yun na nga, ang Christian life ay nahalin tulad sa karera o kaya marathon. So ibig sabihin, may movement at may motion ang Christian life. Diba? Lumalabas tayo ay parang nasa isang track and field. Kasali tayo na naglalaro. Tumatakbo ka, naglalaro ka. Hindi tayo kasama sa cloud of witnesses. Tayo ang mismong pinanonood. Tingnan natin, verse 1. Therefore, since we are surrounded with such a great cloud of witnesses, hindi tayo yun. Hindi tayo yung nanonood. Tayo yung mga athletes na nandoon sa gitna na tumatakbo. Hindi ka nanonood. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo nanonood. So need nating mag-compete. Athlete ka tumatakbo ka
enlisted tayo na tumakbo. Meaning, panonoorin ka. So, anong gagawin mo? Pinanonood ka eh. So, walang Kristiyano na nanonood. Lahat ng Kristiyano tumatakbo papunta sa isang particular na finish line. So, una, anong kailangan natin matutunan? Una, dapat alam mo na hindi ka nanonood. Ikaw ang pinanonood. Verse 1, tingnan natin. Therefore, since we are surrounded with such great cloud of witnesses, ayun, di ba? Ibig sabihin, hindi ka nanonood. Usually, yun ang nagiging parang mali ng maraming Kristiyano. Kapag matagal na silang Kristiyano, nag-uumpisa na silang mag-retire tumakbo, tapos nag-uumpisa silang manood. Hindi tayo nanonood. Tayo ang pinanonood ng tao. Kasi kung 20 years na tayong Christian at nanonood ka, kahit marami kang alam na mechanic sa laro, hindi ka mananatili. Wala kasing nanonood na nag-uuwi ng gantimpala. Kaya hindi ka nanonood. Dapat mailagay yun sa isip natin. Kahit na alam mo, ang gagawin mo, pero hindi ka naglalaro, hindi ka mananalo. Wala akong nakitang janitor sa basketball court na nagdagdag ng score. Hindi siya manlalaro. Ibig sabihin, yung mga critics sa auditorium will never bring home rewards and trophies from the championship game. Walang design ang mga critic na mag-uwi ng trophies. So don't play as critic and commentator of the game. You play. You run the race. So enlist yourself as player. Number 2, anyone who does not serve Christ definitely will never win the game. So ibig sabihin, ang Kristiyano dapat tumatakbo. Hindi tayo tinawag ni Lord upang magbantay ng takbo ng tao. Bantayan mo yung takbo mo. Kasi yung pinakamabagal tumakbo sa game ay mas mabilis kapag nanonood ka lang. So don't be a critic. Be part of the game. Amen? Sabi mo nga sa katayo mo, huwag kang manood. Sabi mo, tumakbo ka. Amen? Letter B. Sabi rito, may inaalis ka. Ibig sabihin, sa game natin, may inaalis ka. Ano inaalis natin? Ayan, sabi niya, let us throw off everything that hinders sin that so easily entangles. Maganda talaga eh. Ibig sabihin, maganda talaga na player ka. Tama ba? Kaya lang, pag player ka raw, sabi nito, sa verse nito, pag chinek nyo mabuti, ikaw ang mag-aalis ng mga bagay na makapagbibigay sa pagtakbo mo. Ibig sabihin, ang goal ng isang runner ay magaan siya. Wala siyang bigat. Wala kang pabigat sa buhay. Kasi hindi mananalo yung mga may dalang bigat. Yung may weight ay hindi mananalo sa game. So mabigat, ang problema, yung mabigat ka na, pangalawa, may dala ka pang bigat, mabigat yun. Mabigat yun. So, sinasabi rito nung writer, sabi niya, please, throw off everything that hinders you to run the race. You throw it off. Kaya ngayon, tanungin mo ang tao, meron ba kayong nakita na mabigat sa akin para hindi ako makakompete sa game? Kasi hindi mananalo yung mabigat. Kasi pag wala daw, di ba? Pag wala kang bigat, mas madali kang manalo. Kasi ang bilis mo eh. Hindi ka pwedeng magsuot sa game ng track and field ng mga damit na pang-gown, na gown or katulad ng suit. Hindi ka pwede noon.
Kung possible, ang dadalhin mong, ang isusuot mong damit ay something na mas magaan. Hindi ka pwede magsuot ng sapatos na mabigat. Hindi din. Sapagkat kailangan mo ng anything na magaan. Kaya mabigat. Ngayon, ang sinabi ngayon ng writer, sinabi niya, ano itong mabigat na ito? Sabi niya ganun. Yung mabigat, ito eh. Ang pinakamabigat sa atin is the sin that is so easily entangles. Tama ba? Ito yung mabigat. Itong reason ba't di ka mananalo. Unang-una, hindi ka mananalo kasi hindi ka naman kasala sa game. Secondly, hindi ka rin mananalo kasi nagkikritik ka. Yung pinakamabagal na player, mas mananalo pa sa'yo kung nagkikritik ka. Number 3, ang pinakamalaking problema, kung may bit-bit kang kasalanan. Tama ba? Kasi sa game natin ng Panginoon na binigay sa atin, tingnan niyo ito, Ecclesiastes 9:11. Hindi yung pinakamalakas pinakamabilis Sabi niya rito, I have seen something else under the sun. Sabi ni Solomon, the race is not for the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth brilliant or favor to the learned. But time and chances happen to them all. Ibig sabihin, hindi pabilisan. Sabi niya ganun, I have seen, the race is not to the swift. Ay, pinakamabilis, yun ang mananalo. Hindi. Hindi. Pinakamabilis, mananalo? Hindi. Pangalawa, yung gera daw ay ipapanalo ng malakas. Ay, hindi rin. O kaya yung pagkain ay binibigay sa mga matatalino. Hindi din. Marami matatalinong gutom. Marami rin hindi nananalo na athlete na talagang competitive, pero ba't hindi nananalo? Yung malalakas, hindi rin sila nananalo sa gera. O kaya ang pabor ay binibigay sa brilliant? Hindi. O may alam? Hindi din. Kasi may chances o may chance, may time, may tamang timing at may tamang pagkakataon na kinukuha ng isang tao. Kaya kahit hindi siya mabilis, nananalo siya. O kaya hindi naman siya malakas, pero nagwawagi siya sa battle. Kasi ginagamit niya si chance at ginagamit niya si time. Ibig sabihin, hindi porket mabilis ka, mananalo ka. Hindi. Hindi rin ibig sabihin na pinakamatanda akong Kristiyano rito sa Life Giver, ako pinakamature. Di din. Minsan magugulat ka, may darating dito na bagong-bago, na bigla na lang aarangkada. Hindi. Hindi laging ganun ang rule. Kung ganun sana ang rule, I hope, sana ganun nga, pero hindi. At hindi lahat ng tao makakapag-artista at hindi lahat ng tao ay yayaman. At may mga tao na hindi nakatapos ng pag-aaral at itong mundo na ito, since 20th century pa, hanggang sa panahon natin, na ang buong mundo ng commerce ay kinuha ng mga tao na hindi graduate ng college. Bakit? That's the answer. Ibig sabihin, sa pagtakbo mo, unang-una, wala kang dalang bigat. Dapat hindi ka mabigat kasama. Sa pamilya, dapat hindi ka mabigat na asawa. Hindi ka mabigat na anak. Sa church, dapat hindi ka mabigat na kasama sa leadership. Sa life group, kahit yung pinakamahihina at hindi marunong mag-English, kayang daigin yung marami. Dadami. Bakit? Kasi hindi nga pagalingan. Because time and chances will be given to all. And those who grab it, diba, diligently, will receive it or enjoy it. So ano yung mabigat? Ang sabi nito, yung kasalanan. Problema, di ba, may taong matalino, pero nagkakasala, hindi mananalo. At may taong athlete at tatakbo, hindi rin mananalo. Ang sinabi na ng writer, sabi niya, kung namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka talaga mananalo. The sin that is so easily entangled. So the problem is sin. Sin will make you unproductive. Sin will make you, di ba, ihinto ka niya. Will stop you to win the battle. Hindi pabilisan. Dapat magaan. Wala kang karga na mabigat. So ano yung mabigat? Kasalanan. So ano yung mga kasalanan na dala pa natin, dapat alisin. Di ba? Dapat meron tayong, kung paano natin inalaw yung kasalanan makapasok sa atin,
ay siya din paraan natin alisin sa ating buhay. Because hindi talaga kailangan ang kasalanan sa pagtakbo natin sa Panginoon. Let us see. Tumakbo tayo ng may pagtitiyaga. Yun na. Eto na si kaibigan mo. Habang tumatakbo ka, lalapit sa iyo yan at sasabihin sa iyo, diretso mo, magtyaga ka. Sabi niya, let us run the race with perseverance. Let us run with perseverance the race marked out for us. So, ibang perseverance eh. Balikan nga natin yung meaning ng perseverance. Ang sabi niya, perseverance is continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. The action or condition or an instant of persevering. Ibig sabihin, ang trabaho ni perseverance, habang tumatakbo ka, sabayan ka at sabihin sa'yo, tumuloy kang tumakbo. Tumatakbo ka na gano'n, no? Lalapitan ka niya at sasabihin niya, tumuloy kang tumakbo dyan. Malapit ka na. Ang sasabihin sa'yo, malapit ka na to achieve something. Di ba? Ang gagawin sa'yo ni perseverance ay hindi mo makita na failure ka. Hindi mo makita na mahirap tumakbo. Yan. So ito yung nanay ng lahat ng virtues. Patience and perseverance. Yan ang kailangan ng anak natin. Yan din ang kailangan ng mister natin at misis natin. Yan din ang kailangan natin sa church natin. Any organization na hinighlight ang perseverance, walang hindi nila maaabot kasi maaabot at matatapos kasi mabigat ang perseverance. Siya ang tunay na kaibigan ng isang tao. So ito ang nanay, lumalabas na ang perseverance ang kaibigan mo eh. Lumalabas na perseverance is your best friend. Sabi nito, perseverance will help you to what? Sabi nito, continue by exerting effort. Ang ginagawa ni perseverance, iniipon pa yung natitira mong effort, ilalabas pa niya. Meron ka pang, hindi, wala na, ubus na eh. Hindi, meron pa. Ilalabas niya yung effort. Number 2, condition you to become competitive in a race. Meaning, perseverance will never disqualify you. Ibig sabihin, ang gagawin ni perseverance, gagawin kanyang competitive in a race. Kaya mo yan. Player ka, athlete ka. Yan ang perseverance. Next, it will give you strength in difficult times. Iipunin niya yung effort, iipunin niya ulit yung kanyang yung lakas mo. Kaya magugulat ka, may reserba ka. Ay alam mo, wala na yun eh. Pero magugulat ka na, may reserba pa ako. Ano pa? It will not remove you from the race, even during times that nothing is happening. Hindi ka niya aalisin sa takbuhin. Hindi ka niya dadaali ka na, umupo ka na, nakahiyaan na yan, umupo ka na lang dyan, at ako nakakahiya ka. Hindi. Ang gagawin ni perseverance, itutulak ka, di ba? Hahawakan yung shoulder mo at bubulungan ka, ituloy mo kasi marami ka pang reserba. So ang tanong ko ngayon, bakit kaibigan si perseverance? Si Paul ay may sagot dito eh. Tignan niyo ito, Romans 5, 3-4. Sabi niya, not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Ibig sabihin, pag nakuha mo na ang perseverance, tanong ngayon, saan galing ngayon si perseverance? Tanong ko ngayon, saan galing si perseverance? Ang sabi rito, si perseverance o perseverance ay galing sa sufferings mo. Saan galing? Sa sufferings mo. Okay, question. Ilan dito may sufferings? Taas ang kamay. Taas ang kamay na may suffering. Ilan dito ang maraming sufferings? Pakitaas sa kamay. Ilan dito ang binombard at kinalbo at ginulpe ng sufferings? Taas sa kamay. Aba, ang dami niyo palang perseverance ngayon. So most likely, you will win the battle. Why? Because, di ba, nag-undergo ka ng sufferings. Eh. So saan galing si perseverance?
Sabi niya, you glory in your suffering. Why? Kasi because you know that your suffering produces perseverance. Wow. No? Ano nakuha mo sa bakasyon? Eh di rest. Tama ba yun? Hindi naman masama magbakasyon. Eh di nakuha mo pahinga. Pero ano nakuha mo kay sufferings? Ang layo, perseverance. Di ba? Ilan dito, ang tagal-tagal na hindi pa siya nilulubayan ng sufferings? Pakitaas na kamay. Ano ba itong sufferings ito? Hindi na ako nilubayan. Ilan dito, ang iba't ibang anggulo dumating sa iyo ang suffering. Hindi mo alam, lalim, taas, ibabaw, gilid, di ba? Di ba sinasabi, ano ba kayo? Gugulo-gulo. Pumila nga kayo dito na ganyan. Ilan dito ang ganyan? Tinadtad ka na lang sufferings. Taas ang kamay. Try to imagine, dapat ang dami mo ng perseverance. Pag nakuha mo si perseverance, ano mangyayari? Ang unang-una, so alam ko na, galing si sufferings, galing ang perseverance sa sufferings, tama ba? Ang sabi rito, yun daw sa perseverance mo, manganganak daw ng tinatawag na character. You know? Tama ba? Manganganak siya ng character. Question, anong character ito? Character dito pertains to godly and Christ-like character. Tama ba? Sa makatwid, kung babalaktarin ko, kapag hindi nagde-develop sa isang tao ang perseverance, hindi niya ilalabas si Christ sa life niya. So ang mangyayari, patuloy ang bigat kasi walang perseverance. Siyempre, patuloy ang kasalanan. Wala kasi siyang perseverance. Kaya masama ang karakter ng tao kahit paminsan matagal na siyang Kristiyano ay dahil hindi siya makapasa-pasa sa perseverance. Kasi ang ginagawa niya, nilalabanan niya si sufferings. Nirereklamo niya sa Facebook niya si sufferings. Nirereklamo rin niya sa asawa niya si sufferings. Kasi ang alam nga niya, yung asawa niya si sufferings eh. So, ibig sabihin, ang problema mo, karakter, kasi mali ang perspective mo kay sufferings. So, hindi siya makapasa sa perseverance. Lagi niya lang sinasabi, ayoko na. Kaya ako ganito kasi ginaganito nila ako. Hindi man lang ako nila tinutulungan. Paulit-ulit yan, yung mga reklamo na yan natin sa ating buhay. And so, lumalabas na yung sufferings nila ay sumpa. Well, in fact, yung sufferings na yon ang dapat maglabas ng perseverance. Yung perseverance, kapag tama siya, maglalabas siya ng magandang characteristics. At ang pinakamatinding ilalabas niya ni perseverance, not only character, but it will produce character and hope. What is hope? What is hope? Luxury cigarette? Hindi. What is hope? Pag-asa. O, tingnan nyo ito, Romans 5:5, tuloy tayo. Romans 5:5. Go. Hope, ayun. Hope does not put us to shame. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Ibig sabihin, yung hope, what is hope? Ibig sabihin, maglalabas si perseverance ng character, tapos yung character, maglalabas ulit ng another na naman na malaking virtue. What is that virtue? Hope. So, ang trabaho ngayon ng hope, hope will lead you to your finish line. Alam niyo ba na ang tao, pag may hope, wala siyang doubt. Pag ang tao may hope, wala siyang doubt. Wala siyang doubt. Hindi siya mag-entertain ng doubt. Ano ang isa sa pinakamalaking bagay na nagpapasama ng ugali natin? Doubt. You don't talk to people who doubt. Kasi hindi nila paniniwalaan ka. Secondly, hindi nila paniniwalaan ang sitwasyon mo. Pangatlo, hindi nila paniniwalaan ang Diyos mo. Doubt, words of doubt, is the language of the devil. Wala akong nakitang taong may doubt na lumago at naging tagumpay bilang Kristiyano.
trabaho ni hope, alisin si doubt mo. Bakit? May pag-asa ka eh. Hello? Tingnan mo to, sabi niya, hope does not put you to shame. Hindi ka ipapahiya ni hope. Hello? Yung hope mo ang nagme-maintain ng love ni Lord sa puso mo. Ayan, nandyan siya eh. Need, di ba? Need more, okay? Ibibigay sa iyo ng Holy Spirit that will be freely given. Freely, And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Ibig sabihin, pag may hope ka, purihin ng Panginoon, minemaintain ng hope yung pag-ibig ng Diyos sa iyo na umaapaw sa puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, try to imagine this, na ang trabaho ng perseverance, dalhin ka sa isang karakter na tama, bigyan ka ng pag-asa na mag-uuwi sa iyo ng pag-ibig ng Diyos na aapaw sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. If you want to be led by the Holy Spirit, if you want to have a Spirit-filled life, ayan. Saan galing? Perseverance. Are you still with me? Ang kaibigan kong si Perseverance. Darating sa point ng buhay mo na tatakbo ka mag-isa na ang tangi lang katabi mo si Perseverance. May pangalawa pa. Kala mo tapos ka na, may pangalawa. Kaya minsan nagugulat ka na may mga tao na pare-parehong problema ang nararating niya sa buhay. Ikot-ikot na problema ang nagaganap sa kanyang buhay. Bakit? Hindi siya pumapasa sa perseverance. Hindi pumapasa sa karakter. At higit sa lahat, hindi pumapasa sa pag-asa. Number 3, I want you to meet ang kaibigan ko si endurance, si pagtitiis. Tingnan niyo to. Here, verse 12, tumuloy siya. Sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the pioneer, perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that he will not grow weary and lose heart. Sabi niya, ituon ninyo ang inyong mata sa Panginoon na siyang pinagmulan at magsasakdal ng inyong pananampalataya. Na dahil sa kagalakang na ibigay sa Kanya ay tiniis niya, tama ba? Tiniis niya ang krus, tiniis niya ang panlalait, at siya umupo sa kanan ng Ama. Di ba? Sabi niya, tingnan niyo siya, na nagtiis sa lahat ng paglaban ng mga makasalanan at hindi siya napagod at hindi siya nanlupaypay. Grabe. So yung perseverance, pagtsatsaga, na galing sa sufferings, na maglalabas ng character tsaka hope. Pero ito, iba na ito. Si endurance na ito, endured the cross. Si endurance, pagtitiis mo ito, ito ang magdadala sa'yo. Ang gagawin ni perseverance, i-maintain niyang tumakbo ka, pero si endurance, ihahatid ka niya sa finish line mo. Kukunin ka, hahatid ka sa finish line mo. Kano kalaki ito ngayon sa buhay natin? Si endurance, pagtitiis. Endurance, enduring. O pagtitiis ay lilitaw sa'yo sa mga sumusunod. Narito. Sabi ito, yung intensified na ang competition. Yan, darating yan. Si enduring. Intensified na eh. Lumaki na yung competition eh. Humaba na ngayon yung tatakbuhin mo eh. Siguro 400-meter dash, naging 800 na. Sabihin mo na, 1,200. Katulad nung sa Mazda, di ba? 24 hours ang travel. Ikot ang ikot. Ay, naku, mabigat yun. Kailangan mo ng endurance nun. Number 2, humaba yung race, takbuhin mo. Pangatlo, ang mga kalaban mo bumilis. Kailangan mo si endurance. Next, ang audience naging cruel o masakit magsalita. Nag-iiba ang audience eh. Iba ang audience noong 70s, baka mabait-bait pa. Noong 80s, mabait-bait pa. Ngayon, iba na audience. Iba ang tao ngayon. Kakaiba ang tao.
Hindi ka nila binigyan ng tinapay, hindi ka nila binigyan ng bigas, pero ang sakit nila magsalita. Iba audience. Ito yung audience mo ngayon, nag-iba ang itsura. Cruelty. Ano pa? Uminit ang araw, 52 degrees. Nag-iba. Init na dati, hindi. 30, 28, Di ang ganda, pero ito hindi. Uminit na. Ang init-init. Ibig sabihin, endurance test, patagalan. Endurance test, patibayan. Matibay panalo. Hindi pwedeng mahina ka ngayon. Hindi pwedeng nagkakabisado ka lang ng Biblia. Dapat tinetest mo talaga sa buhay mo yung bawat word of God na naririnig mo. Hindi pwedeng puro preaching lang. Dapat isinasa pamuhay natin. Kasi bakit? Pag alis natin dito sa church, endurance test na. Balikan natin ulit. Ang sabi, Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus. Dapat nakatuon ang mata sa Panginoon. Siya na nag-umpisa at magsasakdal ng pananampalataya. Sabi, for the joy set before Him, He endured the cross. In-endure niya, tiniis niya ang krus. Scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured. Tingnan niyo siya. Sabi niya, paano niya in-endure, tiniis ang lahat ng pasakit, masasakit na salita laban sa mga oposisyon, mga makasalanan na hindi kailanman siya nilginalang o nirespeto. So sabi, He endured the cross. Nagtiis siya sa krus, tiniis niya ang proseso ng krus. So, balikan natin nga ulit yung sinabi ko kanina. Di ba? Ecclesiastes 9:11, dito pinakita na hindi talaga mabilis ka, ikaw mananalo Hindi porket sanay ka sa labanan, mananalo ka sa isang particular na labanan. Hindi. Hindi porket matalino ka, lagi kang kakain. Hindi porket brilliant ka, magkakaroon ka lagi ng kayamanan. Hindi. O may favor ka, kaya ikaw lagi ang may pagpapala. Hindi. Darating yan sa pagbuhay mo. Time and chance happen to them all. And so ano ang kailangan mo? Ano ngayon ang kailangan mo? Ang kailangan mo ngayon ay masustain yung pagtakbo mo sa ating Panginoon. So ang tanong natin, with Ecclesiastes 9:11, paano ka mananalo kung hindi ka naman mabilis? At paano ka mananalo sa gera kung hindi ka na malakas? Paano ka mananalo? Hindi ka na masyadong matalino. Wala ka ng favor kahit dati marami ka. Ibig sabihin, may time ng pagsubok. Nasusubukan ka ngayon. Pagkakataon na ng pagsubok mo. Nasa season ka ngayon ng race mo at nasa season ka ng pagsubok mo, anong gagawin mo? Lord, alisin mo na lang ako sa sitwasyon na ito. Dali mo na lang ako sa finish line. Hindi. Dadaan ka sa proseso nung takbuhin hanggang makarating ng finish line. What is the proseso? The proseso is endurance. Pagtitiis. So what is endurance? The ability to withstand hardship. The ability to withstand hardship or adversity, ang abilidad mong harapin yung hardship, harapin lahat ng labanan. No. Secondly, when you say endurance, is the ability to sustain. Paano ko pahahabain yung natitira kong lakas? Paano ko ipoprolong yung gifts ko at saka talents ko? Paano ko gagamitin yung dating learnings ko sa sufferings mula sa perseverance? Gamitin ko ngayon. Ngayon, may gera ako ngayon. O kaya ngayon, tumatakbo na ako. Yan ang mga tanong. Importante maintindihan natin. So, padadala ka ni Lord ng isa ulit kaibigan. At ang kaibigan na ito, itutulungan kang bitbiting ka patungo sa finish line at ang pangalan niya ay endurance. Gagawin sa iyo ng endurance habang tinutulungan ka ng perseverance na tumatakbo ang gagawin sa iyo ng endurance.
halika rito, dadaling ka niya hanggang finish line upang yung natitira mong lakas ay ma-stretch mo patungo doon sa finish line. Ganun ang nangyari kay Christ. He was able to finish his race because he endured the hardship, the opposition. He endured all the ridiculement. He endured all the beating, the flogging. He endured the cross, the nails, the whipping. Sabi nito, tiniis niya. So ang tanong, ano ang kakayanan ni endurance? Una-una, patayuin ka niya sa gitna ng hardship. Hindi alisin. Hindi ka aalisin ni endurance. Kung ang tingin mo, ang endurance ay blessing, na aalisin ka dun sa iyong gera o aalisin ka sa takbuhin mo, hindi. Patatayuin ka niya ron. Tumayo ka dyan. Kaya mo yan. Number 2, hindi lang yun. Tutulungan ka niya i-sustain at pahabain ang lakas na napakabigat na sitwasyon. I-sustain ka. Panatiliin. Umabot hanggang dulo. At darating ang panahon, sabi nga sa Bible, that Jesus was already familiar. He was familiar with sufferings. Number 3, tulungan kanya mag-focus sa finish line. So ano kailangan kong gawin? Mag-focus. Tignan, alapit na ng finish line. Diba? Kasi kahit anong takbuhin mo, may finish line, may ending. So, ang gagawin ni endurance, silipin mo actually, ang nasa harapan mo lang naman, yung finish line Kasi ang crowd mo naman, nasa gilid Hindi naman yung crowd mo ang titignan mo You don't set your eyes on critics. You don't set your eyes on the crowd. You set your eyes only to the finish line. And so, endurance bring you, diba, or help you to look on the finish line. Pakita niya sa'yo, yun ang finish line. Diretso ka. Malapit ka na. Tulungan ka mag-focus. Number 5, ipunin ang natitira mong lakas na nawala dahil sa pakikinig mo na sa mga nanonood Minsan ganyan tayo, hindi natin maiwasan. Nakikinig ka sa mga nanonood. Cruel yung nanonood. Ang daming ridiculement ng mga nanonood. So ang gagawin niya, ipunin ang natira mong lakas na nawala sa mga taong napakinggan mo na nagsalita laban sa iyo. Next, lakasan nito ang boses mo para matakpan ang panlalait ng kapwa. At sabihin niya, tuloy, malapit ka na. So ang gagawin sa iyo ni endurance ay magsalita siya, malapit ka na upang hindi ka makinig at hindi mo patulan ang mga taong nagsasalita laban sa iyo at sa takbuhin mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 5. Ipakita, okay? Next. Ipakita niya lagi si Jesus sa sitwasyon mo para ma-inspired ka at kayanin ang labanan. Ang gagawin ni endurance, ipakita sa iyo ang Panginoon. Tinamaan ng Panginoon yan. Inabot ng Panginoon yan. Experience ng Panginoon yan. Pero tumuloy siya. Tingnan mo si Job. Pakita sa iyo si Job. Dumaan si Job sa pinakamatinding trials na hindi dapat nangyari at sa kanya lang nangyari. And yet, nakapag-endure siya. Pag ginawa mo yan, matatapos mo yan. Ibig sabihin, ang gagawin sa iyo ni endurance, ipakita niya sa iyo ang Panginoon because Jesus is still the best example of what endurance and perseverance is all about. Tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tumuloy ka, kapatid. Amen? Balikan natin ulit. Bisa pa paano kung sakaling bumiyahe ako? Sige, tumakbo ako pero napilay ako. Sa gitna ng race ko, natipalok ako. Sa gitna ng race ko, nasugatan ako. Sumagot ang Hebrews 12. Tingnan niyo ito.
12 to 13. Ganda, oh. Sabi niya, therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet so that the lame may not be disabled, but rather be healed. Hindi, napilay nga ako eh. Nagka-injury ako eh. Nasaktan ako sa biyahe. Sabi niya, hindi. Sabi niya, gusto mong gumaling? Sabi niya, tumuloy ka. Sabi niya, strengthen your feeble arms. Sabi niya, ipunin mo, natira mong lakas, tumayo ka. Yung weakness, tsaka feeble arms mo, sabi niya, ganun, ipunin mo yung lakas mo. Tapos, make level paths for your feet. I-ready mo yung paa mo, tumakbo ka ulit. So that the lame may not be disabled. The reason why nadapa ka at nalumpo ka o nasaktan ka o napilay ka, kasi ayaw mong tumakbo. Sabi niya, tumayo ka, tapos tumakbo ka. Kasi sa pagtakbo mo o process ng pagtakbo mo, doon ka gagaling. Walang anak ng Diyos na hindi titigil tumakbo. Ang pinakatanging paraan lang mananalo sa iyo ang kalaban kapag pinakinggan mo ang crowd na tumigil ka na, huwag kang tumakbo. No. You go against the flow. Tell them, I will go, I will run, I'll meet my finish line. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So question, Sino si perseverance at sino si endurance? Probably is your question. Tama ba? Si perseverance at saka si endurance ay si Christ. Siya ang magdadala sa iyo sa finish line. So pangalawang tanong nyo, sino si perseverance at saka sino rin si endurance? Walang iba kundi ikaw. Ikaw yun. Hindi virtue yun ng katabi mo. Hindi yung character traits ng katabi mo. Hindi. Ikaw yun. Meron ka yan. Na-develop mo na yan. Ang gagawin mo lang, gamitin mo ulit. Kasi dalawa lang ang kaibigan mo. Whether kaibiganin mo ang Panginoon na magdadala sa iyo sa perseverance and endurance patungo sa finish line, o kaibiganin mo ang sarili mo, sabihin mo, ikaw ang may perseverance at endurance, tumayo ka dyan, dalhin mo din ang sarili mo doon sa finish line. Huwag kayong umasa na may kaibigan kayo. Kung may kaibigan kayo na bibigyan kayo ng perseverance, naka-jackpot ka ng kaibigan, pero kulang yun. Wala ako nakikitang ganun. Most ng kaibigan natin, sasabihin lang, lagi akong nasa likod mo. Tama ba? Tama ba? Tama ba? May mga kaibigan tayo sasabihin, lagi, Brad, lagi ako nasa likod mo. Tama, lagi lang sila nasa likod din mo. Sa likod lang. Pero si perseverance tsaka si endurance, wala sa likod mo. Nasa unahan mo o nasa tabi mo, wala ho sila sa likod. Kasi dadaling kanila papunta sa finish line. Pasensya na po kayo. Ako may sakit eh. Ako may nararamdaman eh. Puri ng Panginoon Diyos. Pero tama. Darating ang panahon sa buhay natin na hindi ang labanan sa pinakamabilis at ang gera sa pinakamalakas at ang pabaw sa pinakamatalino at ang pagpapala sa pinakamagaling, hindi. Kundi sa mga tao lang na may pagtitiis at may pagtsatsaga. Bishop, ang hirap ng buhay namin, magtsaga ka. Bishop, ang hirap ng buhay namin mag-asawa, magtiis ka. Amen? Tiis ka. Kasi walang pagpapala na hindi nakuha sa pagtitiis. Kasi kung may pagpapala,
na hindi yun nakuha sa pagtitiis, tsak nang hingi ka at tsaka nangutang ka. O kaya, nagnakaw ka. Sana pag nag-asawa kayo, ang mapangasawa nyo si pagtitiis. At kung may makakasama kayo sa buhay, sana may tiyaga. Kasi ang mga taong may tiyaga ay lapitin ng nilaga. Tama ba ako? Hirap na may sakit eh. Naiba-iba yung isip mo. Ayoko po doon sa mga tao. Isa-isang bagay na ayoko sa anak ko. Sinabihan ko yung mga anak ko, ayoko na umaangal kayo at ina-highlight nyo yung hirap ng buhay. Ayoko kayo kausapin. Pakitaan nyo ako ng pananampalataya, pagtitiis at pagtsatsaga. Kasi makakarating kayo sa malayo. Huwag niyong bine-baby yung mga anak nyo na konting sakit lang, hirap na. Wala ko sila mararating sa buhay na ito. Hindi ko sila aasenso at hindi sila makakatapos, hindi sila uunlad at hindi sila tataas. Karamihan ng mga tao na nagtagumpay sa buhay ay nagtiis at nagtiyaga. Kaya sila nasa taas, tinitingala. Kasi na-overcome nila ang mga bagay na mali sa kanilang buhay. Tatayo tayo lahat, manalangin tayo sa ating Panginoon. Father, alam ko may mga ilan tayong kapatid, nararamdaman ko na dumadaan sa matitinding pagsubok. Lord, patawarin mo po kami. Taas ang kamay. Tulungan ang aking mga kapatid. Bigyan ng pagtitiis. Bigyan ng pagtsatsaga. Na ano man ang dinadaanan naming proseso, isuko namin sa iyo. We will never give up on our faith, nor give up on our belief. Instead, we will continue to run the race until we will arrive in our finish line. Help us to endure. Huwag mo naming ipamper yung aming sariling mga kapritsyo. Kundi tulungan mo kami i-endure ang buhay at lalo pagtiisan ang darating pang ilang pagsubok sapagkat naniniwala kami na may pagpapala sa mga nagtitiis at may gantimpala sa mga nagtsatsaga. Lord, tulungan mo kami itong virtue na ito, ang unang-unang virtue sa loob ng tahanan upang lalong makita at masilayan si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Father, today I pray, intensipayin mo, Panginoon, yung aming endurance. Lord, i-increase mo ang aming pagtitiis at hayaan, Panginoon, kayanin namin ang lahat ng challenges sa buhay. At higit sa lahat, ma-sustain namin, ma-prolong ang natitira pang lakas. Kasi walang bagay na hindi namin makakamit sa pagtitiis at pagtsatsaga. Hayaan mo ang dalawang kaibigan na ito ay manatili sa aming mga puso upang lalo kami maging pagpapala. Let Jesus be seen in our life as we continue to run the race of faith, as we continue to run the race of Christ-likeness. We pray that Jesus will be seen in us through endurance and through perseverance. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say Amen. Kukunin natin ang ating mga paraphernalia po rin ng Panginoon. Aawit tayo sa ating Panginoon. Let's sing this song together.
pagmasdan na ang Ama'y nagmamahal sa tao. Katulad ko, at kung makita man ako, ang nakikita ay aking Jesucristo. Ako'y nababalutan ng iyong kadakilaan na galing sa'yo. Ako'y nababalutan ng banal mong dugo na sa'yo'y tumulong. Aking ang napagmasdan na ang Ama'y nagmamahal sa tao. Katulad ko, at kung makita man ako, ay nakikita ang aking Jesucristo. Si Jesus bago ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Pinagperaprasot at sinabi, itong aking katawan na binibigay sa inyo, na tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala. Can we break the bread, please? Father, we break all curses in the name of Jesus. We break all the wiles of the devil in the name of Jesus. And let Jesus reign over our life and over our family, even sa aming finances, at even sa lahat ng mga pagpapala na binibigay mo sa amin. Panginoon, may you be with us, Father. At hayaan, Panginoon, ang iyong katawan ay ang mag-manifest sa buong buhay namin sa pangalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Kaya natin ating tinapay. Kaya natin ang ating saro. Si Jesus, pagkatapos, magapunan na dumampot ng saro at sinabi, itong sarong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan na tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Father, Lord God, we celebrate, Father, the blood shed in humanity's sin. And we pray, Lord God, na ang dugo mo ay magbabalot sa aming past, present, and even future sin. Linisin ang dugo mo ang aming mga konsensya at hayaan ang dugo mo ang siyang maghari sa kabuuan ng aming buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin ang saro. Sapagkat tuwing kakanin nyo ang tinapay, pagkatapos iinumin ang saro, ay pinapahayag niyo ang aking kamatayan, ang aking paglibing, ang aking pagkabuhay, at ang aking muling pagbabalik. Purihin natin ang ating Panginoon. O aking ang napagmasdan, na ang Ama'y nagmamahal sa tao. Katulad ko, at kung makita man ako, ang nakikita ang aking Jesucristo. Purihin natin ang ating Panginoon. Father, salamat po sa iyong salita. Patuloy mo po kaming pagpalain. Nawa manatili sa amin ang iyong simbolo ng katawan, maging ang simbolo ng iyong dugo. Manatili sa aming buhay hanggang kamta namin ang pagpapala. Marami pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng amin. Praise the Lord, hallelujah. Raise your hands, please.
May the good Lord bless you, keep you. May He shower you with His blessing and with His favor. May His face shine on you always. Let endurance work with you, the same with perseverance as you go to your finish line. In Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. See you next week. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Those who want to be prayed over, lahat ng gusto mo pa-pray over, punta lang sa harapan. May saya